Mainit na usapin sa Kamara matapos magpakawala si Congressman Rodante Marcoleta ng isang malaking kaso laban sa Quadcom, isang ahensya na umano'y sangkot sa serye ng irregularidad at katiwalian. Ang reklamo ay agad umabot sa Korte Suprema, na ngayon ay tuluyan ng nagsimula ng investigasyon upang alamin ang lawak ng nasabing anomalya. Ayon kay Marcoleta, sapat at matibay ang ebidensyang kanyang isinumite upang mapatunayan na may malalim na sabwatan sa loob ng Quadcom. Kabilang sa mga isyong binanggit ang maling paggamit ng pondo, maanomalyang kontrata, at umano'y koneksyon ng ilang opisyal sa malalaking negosyante. Sa hakbang na ito, ipinakita raw ni Marcoleta ang kanyang determinasyong ipaglaban ang interes ng bayan laban sa katiwalian. Samantala, kumpirmado mula sa Supreme Court na nagsimula na ang kanilang preliminary investigation kaugnay ng reklamo. Bagamat wala pang inilalabas na formal na desisyon, inaabangan ng sambayanan ang magiging resulta ng investigasyong ito na maaaring yumanig sa mundo ng politika at burokrasya. Ang tanong, may mahuhulog ba sa bitag ng batas o muling matatakpan ang usaping ito ng impluwensya at kapangyarihan? Oho. Yan ang nangyari sa aking maghapon kahapon din. Ayun, oho. At bukas, meron na naman kaming pupuntahan. Biyernes. Oo. Kaya nga ako nandito ngayon. Kaya pala Alam mo muna naman, na kayo ngayon, oho. ayoko namang iniiwan ko kayo nang hindi tayo nakapagbibigay ng konting paalala o alaala sa ating mga, mga taga-subaybay. Oo. Kaya nga po, mula Lunes hanggang Biyernes, sabi, yan, kasi kayong dalawa, kung ano pinagsasabihin, iwanan tuloy kayo ni Kong Dante. Akala, iniwanan nyo kami, Kong. Ay, nako. Anyway, Kong, nasaan? Ito yung tatanong ko, Kong, di ba? Kasi pinag-usapan namin ito ni Jen nung isang araw. Yung At ito pong senatorial survey ng Tangere. Oo. Dahil nung wala kayo, tinalakay namin ito at sinuri namin kung ano ba itong survey firm na ito ng Tangere. Ang napatunayan na ito naman pala talagang kasi yung iba minamaliit kung ano yung survey na ito ang isa pala sa nagko-commission nito nung mga nakaraan pa, Commission on Elections at iba't ibang mga corporate businesses na gusto nilang pag-aralan yung produkto nila. At ang pamamaraan nila ay sa pamamagitan ng mga gadgets, online survey. At mas marami pala sila dyan na respondent, 2,400. Ginamit sa stratified random sampling method. Dito po lumalabas, number 10 kayo. Merong ranking o percentage na 31.88%. Medyo malayo-layo kayo dun sa number 11 ko. Kay 11 and 12. Ayoko mag-comment dyan kasi kasali ako dyan Bagay, bagay. Pero kami na nag-comment ko kung wala. Kami na nag-comment na kakaiba ito. Di ba? Kasi nung mga Hindi nakaraan, pangkaraniwan ang pagtaas nyo kung tanghiri ang pag-uusapan. Hindi kasi kung wala tayo rito, tayong tatlo lang. Opo. Talagang magko-comment ako dyan. Pero dahil nakasama yung pangalan ko dyan, hindi naman mabuting magko-comment ako. sa bagay, mas maganda. Di ba? Bayaan nyo na lang po kami ang nag-comment. At doon ay Tapos naman na-analyze nga rin po namin. Pero kung padidefine mo sa akin yung stratified random sampling, kaya kong gawin yun. Kaya lang, wag na. Ayoko na rin. Di ba? Kasama ako dyan. Yung stratified random sampling kasi, isa sa mabubuting paraan para yung pagkuha mo ng sample ay talagang mapili mo sa paraan na Mas accurate po. hindi lamang sa accurate, yung walang kinikili, yung very objective. Objective. Isa kasi sa, siyempre, inaasahan nung nagpa-survey kung sino man yan, na walang bahid na pag-aalinlangan yung yung magiging resulta. Opo. Ganun yung ibig sabihin ng stratified. Kasi merong random, yung para lalo pang paigtingin yung pagiging random. Alam mo yung random, yung kahit lang Opo. by chance. By chance yun. Walang kinikilingan. In-stratify pa yun para lalong mapaigting yung pagiging objective. Yun lang masasabi ko dyan. Pero ayoko nang magsalita pa sapagkat nandyan ang pangalan ko. Ayun. Well, kasi marami na ako napansin ko nung nakaraan, yung huling, bago ito, huli,
nandun pa kayo sa parang 12 eh. Pero ilang linggo lang ang nakalipas, 10. Kaya sabi ko, bago dumating ang election ko, baka lumaglag na yung 1 and 2 at kayo na po nando sa... Sariling analyze namin ni Nelson Pwede yun. mo humigop muna ako ng kape. Higop po na kayong kape ko. Yun ang aming analysis naman. Bagamat kami ay hindi marunong sa mga figura. Hindi kasi Yun. noong araw din, Jen, yung mga nakakaraan, pag nabanggit yung Tangere Survey, hindi ko rin naman pinapansin eh. Sabi ko, ang alam ko, SWS, tsaka yung Pulse Asia. Ngayon, yung Tangere, tiningnan ko kung ano nga ba ito, yung Anong background? Mukhang hindi ho talaga matatawaran din naman pala. Ayan. Oo, kaya yun, nagbago ang pananaw ko dyan sa Tangere Survey. Ayan. Anyway, Kong, tinatanong namin kasi kayo na, narinig nyo naman, na kausap natin si Senator Francis Tolentino, meron din pala silang mga alituntunin sa Senado. Ukol doon sa ibinalita. Narinig kong tinatanong mo kanina yung pagkaka-screen ng mga inaprubahan ng COMELEC. Yan, opo, isa po yun. Kasi parang ang tingin ko nun, parang mahigit na 180 yung mga... 186 po. So 186. Pagkatapos, na-reduce yata sa 66. Yes. Opo, initial pa lang daw po yun, Kong. O initial. Kasi ang COMELEC kasi, meron siyang kapangyarihan, motu proprio, o kaya by way of a petition, na screenin yung mga tatakbong mga kandidato. Opo. Lalong-lalo na sa panig ng mga senador. Meron silang ginagamit na tuntunin kasi dyan eh. Na, halimbawa, yung mga desisyon ng Korte Suprema sa mga nakaraan. Sabi ng Korte Suprema sa natatandaan ko, kailangan tayong magpakaingat, lalong-lalo na doon sa mga kandidatong pang-senador, pang-senado. Kasi yung Senate, sabi niyang ganun, ay training ground para sa magiging Pangulo ng Bansa. Sa mga katwid, maski ang Korte Suprema ay kinikilala niya na kailangan revisahing mabuti sa anumang paraan. Kasi nga, napakaluwag kasi nung pamantayan dyan, no? Opo. Marunong kang magbasa, marunong kang sumulat. At kasama na dyan yung pananatili mo sa bansa o hindi pananatili sa tamang panahon, ano? Wala kang mga kasong ipinataw sa'yo. Sa mga tid, marami talaga ang pwedeng tumakbo kung ang pag-uusapan yung mga requirements ngayon. Opo. Pero doon sa desisyon ng pagdidesisyon ng Korte Suprema, sinabi niya, pwede ngang maraming tatakbo, ngunit makakagawa tayo ng parang kung paano natin sila i-screenin. Kasi kanya training ground yan ng mga magiging leader ng bansa. So mula doon, ginagamit ng COMELEC yung kanyang kapangyarihan na nakasalig din sa Omnibus Election Code. Kaya ganon, yung unang birada pa lang, 66 na lang ata ang natira dyan. Opo, 66. Ito po yung pinakahuli. Pero sabi nila baka meron pa rin daw po. At saka yung mga hindi pa napabilang, natanggal, ay pwede pa rin daw pala mag-apila. May chance pa rin silang mapila. Alam mo, habang pinag-uusapan natin ito, naalala ko nung isang gabi kasi, I think 2 nights ago, ako ay naimbita sa Filipino Inventor Society. Okay. Na ginanap ang kanilang 81st founding anniversary. 81st, ha? Tagal na May edad na pala, no? Sabi ko, kasi nakita ko doon yung nandun yung ambassador ng Israel to the Philippines. Opo. Kakilala ko yun sapagkat pareho kaming na-stranded sa Bacolod Airport dahil nga Para dati, pauwi na kami, biglang pumutok yung kanlaon. Kaya nagkakilala kami. Di nagkita uli kami ron. Sabi ko, ang tanda na pala ng society ninyo. Matanda pa kayo sa State of Israel. Totoo naman kasi sila 76 years old pa lang ang founding kayo 81. Nandun si Senador Joey Lina na siya pala yung gumawa nung Republic Act 5479 budget. Opo. Parang 1992 law eh. Ibig sabihin 32 years old na rin. Itong batas na yon. Ganito yung kaya ko naikwento.
may kaugnayan dito sa pinag-uusapan natin kung paano i-screenin eh. Ganun po, oo. Siyempre, medyo patawa ka ng konti doon eh. Oo. Ako po, kinikilala ko po ako yung contribution ninyo, ng inyong grupo. Sapagkat nakita ko naman, kamukha po nung karaoke, kayo atang nag-imbento nun eh. Opo, Pilipino po. Pilipino yan. Bagamat naging issue po yan, oh. Oo, tapos kayo yata yung naka-imbento nung merong laser acupuncture device. Oo. Meron din kayong unsinkable portable boat. Ano? Oo. Meron din kayong yung waste disposal at saka automated safety device. Mga ganyan. Ano? At meron pa kayong aircraft sealant na naimbento. Ibig ko sabihin, marami naman kayo talagang naiko-contribute kung pag-uusapan yung ikagaganda ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Pero mawalang galang na po sa inyo, palagay ko meron pong isang bagay na dapat sana'y na-imbento na ninyo ng matagal ng panahon eh. Na ngayon po parang nakalimutan ninyo eh. Kailangan ngayon. Hindi nakatingin sa akin. Ang gusto ko po sabihin ako, sana makaimbento kayo ng makinarya na dyan po lahat dadaan ng mga kandidato. Pagdaan niya kapag ka red, hindi siya pwede. Disqualify. Puro green lang. Lalo na po ako sa pagkasenador. Isipin nyo kung ang COMELEC, pinagod pa nila eh. 186. Opo, dami. ang Gumamit sila ng maraming kaparaanan para ma-reduce sa 66. Pero yung 66 po palagay ko sa kanila mahaba pa rin eh. Marami pa rin po yun. O isip-isipin po ninyo kung gaano kahaba yung ating balot kapag ka in-approve lahat ito. Pero kapag yung makina na-invento nyo na, ang kauna-unahan po kung magre-renta niyan o bibili niya ng COMELEC. Padadaanin po kaming lahat doon. Ngayon, siyempre po pagka hindi siya karapat-dapat, kuros eh. Di ba? May X ka. O halimbawa po tatatlo na lang kaming natira. Kunwari, kasama ako doon. Di alam na po ninyo kung sino yung iboboto ninyo. Pumalakpak. Meron pa pong isa. Na pwede ba? Meron pa. Kasi po, nakita nyo naman po yung nangyari sa buhay ko. Inaway po ako, pati po yung kinakain kong hopya, kinuha pa po. Pwede ba kayong makagawa rin ng isang makinaryang napakaraming hopya? Ang magagawa para murang-mura at walang magagawa. Makakapag-produce na maraming hopya, no? Palakpakan na naman. Di ba? Ganyan lang eh. Nga naman. Kung pag-uwi ko, ako'y binigyan ng isang invention na gustong-gusto ni Ma'am Edna. Ano po yun? Ano yun? Basta tatapakan mo yun at ikaw papawisan eh. Parang apak-apak. Hindi ko na nakita, kinuha niya eh. Bibigyan ko na lang kay Nyan, Kong. Di ba? Distributor din ako niyan. Yung apak-apak na gaganda yung may mga vital points sa bahay. May mga invention sila talaga na nakatutulong talaga. Naman talaga. Di ba? Ay, nako. Well, anyway, Kong, hindi ko lang alam, doon sa... Pero parang hindi natin natuloy yung quad. May hearing kayo na sa Kongreso, narinig ko yung parang counterpart ng Blue Ribbon Committee ng Senado, Kong. A good government ata, si Congressman Chua ang nagpipreside kanina. Ano ang kanilang iniimbestigahan din? Yung parang opisina ng Vice President? Mukhang nandun po at pinatawag yung ilang staff ng Pangalawang Pangulo. Hindi ko na po, nakatulugan ko po, hindi ko alam kung ano na pag-usapan nila. So, ibig sabihin, nung ipaliwanag ko na nakagawa sila ng bagay na illegal, itunuloy pa rin nila. Ay, mukhang tuloy pa rin po kasi... Kasi yung sinasabi ko sa iyo, yung privileged speech na ginamit nila na materyales o material para magkaroon ng tawagin ang Vice President at imbestigahan. Ang sabi ko, mali yung pagkakabigay nyo sa kanya ng permission na tumayo para mag-deliver ng privileged speech. Okay. At mali din naman na nirepair nyo pa kako sa rules at yung rules nirepair sa good government. Sa mga tuwid, hindi pala nila mukhang pinakinggan. nabaliwala po yun, Kong. Yung punto nasa sa kanila na yun. Kung baliwalain nila, pati yung tuntunin namin.
Oho. At least maliwanag na sa mulat mula pa kahit na illegal gagamitin ninyo para sa ganun mapatawag nyo lamang ang Vice President. Oho. Bay, parang hindi naman po ata pumunta ang pangalawang Pangulo kanina, pero ang pumunta po ilang staff niya. Nakita ko doon si dating Yusek Michael Powa, si dating Yusek Mike Densing. Nandun din po kanina. Isa sa mga tinatanong po nila ukol doon sa mga pinagkakagasusan ng pondo ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. At pagkatapos, kinwestiyon din natin yung idineklara nilang parang motu proprio yung isang manifestation na nanggaling sa isa sa aming kasama na noon ay nakaharap sa Appropriations Committee at binabalikan niya yung ilang issue sa Department of Education. Oho. Manifestasyon lamang yun dyan, ha? Ibig sabihin, hindi naman siya full privilege speech. Manifestation lang, pero tinanggap yun at ginamitan pa ng motu proprio. Ayun. So para sa akin, puro wala sa lugar lahat ang pasimula. Samantalang yung aking privilege speech, kagaya ng sinasabi ko noon, at mas malawak pa yung aspetong kinover ng aking privilege speech. Opo. Hindi man lang ni-refer sa committee din. So dito makikita mo yung, Oho. yung selective process. Kapag ka gusto nilang gawin, kahit na sa pamaling pamaraan, gagawin nila. Ayun. Pero kahit na tama, kung ayaw nilang gawin, Wala. walang magagawa talaga. Opo, talagang tutuloy nila kung gusto nila. Oo, pero kailangan malaman ng taong bayan kung ano ang nangyayari sa likod ng mga investigasyon na yan. Pero dun sa punto kong ng ano tawag doon? Parallel investigation. Kasi ito po ang magiging vox populi din natin. Kung meron pong investigation ng Quadcom, ng Kamara, at magpapatawag din halimbawa ang Senado, ano ang magiging senaryo nito, Kong? Halimbawa, may mga iniimbestigasyon doon sa part ng Senado at sa Kamara. Siyempre, may kanya-kanyang version ito, Kong. O di paligsahan. Ganon? Sana man lang magtugma ang kanilang resulta. Di ba? O paano kung itim yung nakuha doon sa kabila? At sa kabila. Doon sa isa naman ay puti. So, sino paniniwalaan ngayon? Sasabihin siguro ng mamamayan. Sino paniniwalaan namin sa inyong dalawa? Pareho kayong kapulungan ng legislative branch. Opo. Di ba? Hindi ba dapat naming asahan magkapareho sana ang resulta ng inyong investigasyon? Di ba? Bakit po ito itim? Sa kabila ay puti. Oo. Yan ang sinasabi ko. Paano halimbawa kung ipatawag din ng Senado si Garma? Di ba? At lahat ng sinabi niya sa Kamara, bigla niyang binaligtad din doon. Di anong mangyayari dito ngayon, Kong? Hindi, ang dapat sanang tingnan muna nila, wala man lang kasing nagre-raise ng issue Ako ayaw ko na sumama doon dahil sinabi ko sa inyo, hanggat maaari, ayaw nilang pakinggan ang mga sinasabi ko Opo. Baka mamaya awayin lang nila ako doon. Kaya tayo naman hindi tayo nakikipag-away. Kaya ako minsan ginagamit ko na lamang ang ating palatuntunan para sa ganun, maliwanagan ng ating mga kababayan. Opo. Halimbawa, yung affidavit ni, anong pangalan ng babae? Si Ruina Garma. Pulisya tayo, di Opo, ba? retired colonel, dating PCSO chairman. O yung Colonel Garma. Opo. Hindi ba siya nagsumite ng affidavit? Na kung saan ay dinawit niya yung kanyang mga kasama sa kapulisan. At nagkwento siya ron na di umano pinatawag siya ng Pangulong dating Pangulong Duterte na ipatawag at naghahanap yata siya ng pwedeng mautusan na gumawa ng isang task force na ganito at ganyan. Pero yung affidavit kasi, Jen Nelson, by its nature, yan ay nasa klasifikasyon ng extrajudicial confession Diba? Ibig sabihin, labas sa korte. Okay. Yung judicial confession, nakaharap ka sa korte. Ito extrajudicial confession kasi labas ng Sa labas ng korte. Ngayon, depende kung dapat siguro napagtatanong muna
Kailan niya ba ginawa yun? Nung panahon bang siya nakakulong? Kasi alam ko nakakulong nung gawin niya. Opo, na-contempt na. Nasa Kongreso po So siya. nakakontempt, tapos siya gumawa siya ng affidavit. Opo. Oo, meron bang nagtanong, ang laki yata ng ano, ang laki ng pagkakaiba nang ikaw ay nakakulong at ikaw ay hawak-hawak mo yung kalayaan, gagawa ka ng sarili mong pagpapahayag. Kung nakakulong ka, doon pa lamang sa atmosphere o kondisyon ng pagkakagawa mo niyan ay parang hindi na voluntary. Di ba? Kaya nga po panay ang gulhul niya ng iyakong, di ba? Hindi, iba pa yun. Iba pa yun. Iba pa yun. Doon pa lamang sa lugar o sa kondisyon na kung kailan mo ginagawa ang iyong pagpapahayag sa pamamagitan ng written affidavit, maaari ka nang magduda sapagkat nakakulong yung tao eh. Di ba? Dapat sana pinalaya muna. Ayun. Pagkatapos, nakapag-isip-isip siya, sa kanya gagawin. Dito, maliwanag na yung duda kakapit sa kanya. Pagkatapos, sa mga abogado, yung mga nag-aaral sa batas, meron namang tinatawag na rules of court kasi Opo. na makakagawa ka lamang at pagtitibayin mo lahat ng mga sinabi mo sa iyong pagpapahayag kapag lahat na ngayon ay nasa iyong pansariling pagkakaalam, personal knowledge. Kasi kung yung iba doon na sinabi mo ay narinig mo lang o sinabi sa iyo ni ganito, oral man o sa magitan ng sulat, hearsay kasi yun eh. Ayun. Opo. Ang tawag doon hearsay evidence. Ano mang klaseng pagdideklara ng isang tao ay binding lamang yon sa kanya. Ibig sabihin, nagpahayag siya sa pagitan ng affidavit, siya lamang nakatali doon sa kanyang pagpapahayag. Okay. Merong tinatawag na res inter alios acta. Ito yung rule. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng maitali. Halimbawa, ikaw, Nelson, gumawa ka ng affidavit. Binanggit mo si Jenso Barjaga. Opo. Binanggit mo itong 3 cameramen dito. Opo. Hindi basta ganun ka-simple yun. Hindi mo magagamit yun kahit na ginamit mo yung pangalan, bininggit mo yung pangalan, sapagat yun ang rule. Yun ang tuntunin. Res inter alios acta. Kailangan patibayin mo yan sa pagitan ng ibang mga independent evidence. Hindi lamang kung mo sinabi mong ganun. Kasi pag nagkaharap-harap kayo sa korte dyan, pag sinabi niyang, hindi ko sinabi sa iyo yan. Kasi ikaw ang claim mo eh. Sinabi. Hindi, dinig natin. Sinabi mo nga sa akin. Kaya nga sinabi ko, personal knowledge. Ang problema, pag tinanggi niya, nagsisinungaling ka. Pero, yung binanggit mo na pangalan, sangayon sa iyong affidavit, maaring yung kanyang pagsasalitang hindi totoo yan. Maring humina yun sapagkat meron kang bukod sa sinabi niya, meron ka pang independent evidence. At yung independent evidence na yun ang magiging arbiter kung sino nagsasabi sa inyo ng totoo. Ganun pala. So dapat may corroborating statement pala yun, Kong. Hindi lamang statement, kung lahat ng bagay na pwedeng makapag-corroborate na sinabi mo, para sa ganun, yung personal na knowledge mo ay talagang mapapatibayan. Di ba? Kundi mananatiling hearsay evidence kahit nasabihin mo pa. Ang mahirap kasi yung pagpapatibay ng kanyang aligasyon. Ng aligasyon mo na lalo kinontra ka nun. Paano kung yung binanggit ni Jen na mangyari? Na pagdating niya sa Senado, bigla siya mag 360 degrees. Nako. Nangyayari yun sa maraming pagkakataon. Alam mo, pwede niyang i-repudiate yun. Sasabihin niya, paano naman po, nakakulong po ako dun. Nako. Ang pagkakaalam ko, meron siyang anak na... Yung babae po na medyo nasa estado ng ano eh. Oo, na kailangan ng kalinga talaga. Na hindi pwedeng maiwanan yun sa mahabang panahon. Sinaman na nga po niya dun eh. Dahil nga po sa nape-pressure po ako, naawa ako sa anak ko, gusto ko pong lumabas. At ako po yung pinressure nila kanya na gawin ito. Pati po sila na nga po ang gumawa niyan eh. Halimbawa. Kasi tingnan mo, nakakulong ka.
Okay, kung ako yung halimbawa, magtatanong sa kanya, ito po yung nakatype eh. Sino po nag-type nito? Oo nga, may typewriter. Di ba? Kayo po ba'y binigyan ng computer? Saan po ipinrint? Doon po doon sa kulungan. Kasi po ako, alam ko po yung pasilidad dyan, walang computer dyan. Oo nga naman. So saan nyo po, kayo po ba yung mismong nag-type niyan? Sa cellphone ba yan? O merong nag-type po para sa inyo? Nag-print ba yan? Di ba? Paano yung paraan ng pagkuha? Marunong po ba kayo mag-type? Hindi po. Sino nag-type para sa'yo? Kaya pala nung binasa niyo yung kanyang statement ko na may binanggit siya na parang pangalan ng isang organisasyon na parang siya mismo napigilan. Parang gusto sabi, bakit nasabi itong organisasyong ito parang hindi ko naman natabi parang ganito. Diretsuhin mo na. Meron siyang binanggit na isang pulis na nagngangalang Ed Leonardo. Yun na nga po. Tapos sinabi na miyembro ng INC. Yun na nga po. Doon lang makikita mo illogical eh. Para bang yung pagkakasabi niya na naghahanap di umano. Opo. Ang dating Pangulong Duterte ng isang tao na... Isang pulis ng kasapi ng ganitong organisasyon. Kailangan kanya isang pulis. Opo. Kailangan nasa intelligence at kailangan miyembro ng INC. Ano naman ang kinalaman ng kanyang paniniwala, halimbawa? Di ba? Parang walang logic eh. So, wala man lang nagtanong doon. Kung ako lang sana, kung hindi lang nila ko aawain. Opo. Baka mamaya, kasi pagpunta ko ron, hindi lamang yun naman ang tatanungin ko eh. Siyempre po. Pati yung premises, pati yung pagkakatatag ng Quadcom, tatanungin ko na sila eh. Tatanungin ko na sila. Ipalabas na ninyo yung mga balangkas ng inyong mga panukalang batas na bago pa kayo nagpatawag ng Quadcom, nandyan na lahat yan. Hindi po pwede na nauna yung pagkakatatag ng Quadcom at saka nyo lang naisip na meron pala kayong gagawin panukalang batas. Objective. Baligtad po yun. Yung kariton, hindi niya pwedeng hilayin yung kalabaw. Tanda mo yan, Jen? Tama po. Sa pagkakaalam ko, yung paghuling pagkakacheck ko nito, yung kabayo ang umihila sa karitela. Hindi karitela. Ang humihila sa kabayo. Ang umihila sa kabayo ng paurong. Hindi ka... Kung pag-usapan muli natin yung Quadcom, kasi marami ang nagtataka, ito bang pagbuo, alimbawa, kasi may mga pinapatawag na hearing, ang Congress, madalas naman ay isang committee lang. Okay, may dalawa. Pero pagka-quad na 4, kailan nangyayari na bumubuo ng 4 na committee at pinagsasama sa isang pagdinig ko? Sa tagal ko na kasi sa mababang kapulungan, Nelson, pangkaraniwan joint committee hearing lang yan eh. Dalawa. Nangyayari lamang yan kung yung isang panukalang batas o kaya isang resolution ay kapwa ni-refer sa dalawang komite na merong sakop na pananagutan. Pagkaraniwan, halimbawa, yung public accounts at saka yung legislative franchises. Naalala mo yung ABS-CBN renewal of franchise application. Dalawang komite ang tumutok doon. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!